Samantala, mahigit 800,000 IT at call center agents sa bansa ang nakikipagsapalaran na bumiyahe sa 10 oras ng gabi para lang makapaghanap buhay. At para sa kanilang kaligtasan, isang proyekto naman ang binubuo ng LTFRB BPO Workers Association of the Philippines at ng isang IT provider. Narito ang report ni Von Aquino. Kapwa ay naabot ng madaling araw ng uwi ang call center agents na sina Kiel at Joven. Maliban sa parehong oras ng trabaho, may isa pa silang pagkakapareho. Kapwa sila nadukutan ng cellphone habang papauwi ng bahay ng alanganing oras. Na-pickpocket ako yung iPhone ko na wala last year, February. Pasakay ako ng bus nun sa May Boni. Ano siya yung parang ipit gang. Nalaman ko na lang wala yung phone ko nung umupo ako tapos napansin ko na parang yung ibang mama nakatingin na sa akin. This group of people na naniksik, and then my phone is inside my pocket. I'm wearing a headset and listening to music, and then all of a sudden, nawala na lang yung music. Ang mga insidenteng tulad nito ang ilan sa mga gustong masolusyonan ng BPO Workers Association of the Philippines. Kaya pumirma sila ng kasunduan kasama ang LTFRB, IT provider na Ecom Corporation para buuin ang Trip Barker app. Isa itong community-based trip planner kung saan maaaring makakuha ng impormasyon ng isang user kaugnay sa sitwasyon ng trapiko at kaganapan sa lansangan. Para makapag-provide ng safety and security, kaya kung sila ay sumakay ng mga public utility vehicles, ay pwede na itong i-text sa kanilang text hotline ng BWAP at ito ay kung mayroong aksidente o anumang reklamo. Pabor naman ang ilang call center agent sa safety application. So I think it's really important for us to ensure na yung safety namin. Talagang magagamit namin siya for the safety, tsaka for for awareness. Pero mas okay daw kung magbibigay ng service vehicle ang kumpanya sa mga empleyado. For me, service. Pero kung tutuusin, maganda rin yung app kasi hindi naman lahat siguro nakikater. And it will be beneficial for our safety kung meron kaming mga yung tinatawag natin na service para talagang sure na makakapasok kami na safe. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.